status na advanced stage of legislation eh. Yes. Yung iba under interpellation, yung iba under period of amendments. At kung sisinuhin mo naman yung klase ng mga panukalang batas, yung isa sa pamagat na pamagat lang, declaring waling-waling as the national orchids of the Philippines. Yun. Pagkatapos mayroon pang dalawang Amerikano na gustong makisali ng Naturalize. basketball dito sa ating bansa. Kaya nahingi sila ng pagka-grant ng Yes po. naturalization. Yes po. So sa mga tweet, ito bang klase ng batas, panukalang batas na to ang binigyan ng importansya kung bakit tumawag ng special session ang Pangulo? Mukhang hindi yun. Kahit na yung isa pa na masasabi mo doon na anti-dynasty, matagal na to, iba years na yung pinag-uusapan eh. Opo. Kung talagang yung mga yon ay nangangailangan ng madali ang aksyon pang legislature, dapat sana yung mga yun ay na-certify na urgent ng ng ating Pangulo eh. Bilang urgent bill. O kaya yung iba sana ay nasa stage na ng bicameral conference. Sa mga tweet, yung hindi man lang na-certify at yung iba taon ng kanilang ginugol para marating lamang ang estado na yon, hindi talaga urgent eh. Tama. So pangkaraniwan, kung re-reviewin mo yung mga pagkakataon kung saan ay tumawag ang Pangulo ng special session, makikita mo yung sense of urgency. Halimbawa, anong panahon ng COVID-19? Ayun. Opo. Kailangan nating maipasa yung, alam mo yung batas na yon, yung bayanihan. Bayanihan Law 1 and 2. Opo. 1 and 2. Kailangan talagang maipasa yon sapagkat naharap tayo sa isang hindi pangkaraniwang problema ng bansa na COVID-19 talaga. Hindi naman tayo pwedeng gumasta ng kahit pondo ng iba't ibang mga ahensya, magkakasala naman ang Pangulo ng bansa. Kaya nagtawag ng ganong klaseng special session. So hindi pangkaraniwan na pagkakataon, kaya ka tumatawag ng ganon. Pero kung pinag-uusapan ay waling-waling para ma-declare lang na national orchid ng ating bansa, o dalawang Amerikano na gustong makipag-basketball sa bansa natin at nahingi sila ng grant ng naturalization, citizenship. Pagkatapos mayroon pang isa, yung mga barangay workers, barangay health workers. BHW ata yun. Opo. Alam mo, Jen, ang bilang ng barangay natin sa buong bansa, 42,000 plus barangays. Yes po. Kapag tiningnan mo yung average ng bilang ng isang, mayroong barangay na malaki, mayroong barangay na affluent, may barangay na nasa syudad, mayroong nasa first class municipalities. Cities, yes po. Malalaki talaga ang bilang ng kanilang mga opisyalis sa barangay. Mayroong umaabot ng 200, may 100. Pero sa pangkaraniwan yung maliliit, lalo na yung first class, ay yung fourth class, fifth class municipalities, kumisa 10 lang, dala ng kakulangan sa pondo, at kakulangan sa maraming bagay. So pag in-average mo yun, Jen, across the Philippines siguro, pangkaraniwan, siguro ang isang barangay merong 50 na barangay workers in total. Opo. At least 50. At least 50. Yun ang national average, halimbawa. Yung barangay health workers, karaniwan 4-5 lang doon sa 50. Tama po kayo. Ngayon, anong gagawin mo sa 46 o 45? Hindi kasali doon. Kaya nga sana, mag-interpellate pa ako dyan sa BHW na bill na yan. Kasi sasabihin ko lang na bakit hindi na lang natin unahin yung sarili kong bill na kung saan ay nilalayong ko doon na masakop lahat ang barangay workers. Yes po. Yun lamang, barangay tanod, mas marami sa barangay health workers eh. Ayan. May barangay sweepers, may barangay na pulis tungkol doon sa pagsawata ng drugs. Meron tungkol sa mga pagtatanim. Napakarami nito. Meron sa environment. Meron yung kasama doon sa... Marami po yan, sir. May represent council. Meron silang conciliation, yung mediation board, parang gano'n. at saka kapag kami nag-aaway-aaway, siya nagkakasundo. yung lupong taga-pamayapa. Yan, opo. Ang dami makikita mo yung national average ng kanilang sinasahod na tulong. Tulong lang ang tawag dyan kasi hindi mo masasabing sweldo dahil voluntary kasi ang pagsiservisyo ng mga barangay workers. Allowance 500 pesos nga lang ata eh. Yung tanod,
Yung tanod ay nag-a-average buong Pilipinas 900 pesos per month. Ngayon, kapag sinunod mo yung halimbawa, yung barangay health workers, sila between 3,000 to 5,000, ano mangyayari sa tanod? Kaya sinasabi ko, ba't inuna natin yung barangay health workers? Ba't hindi na lang yung kabuuan ng barangay? Pare-pareho naman silang naglilingkod. Di ba? Ba't pinili lang yung BHW? Kung titingnan mo nga, sinasabi ko ron na yung kapitan, ang average 5,000 pesos per month, yung kanilang honorarium. Samantalang yung ating mga kasambahay, siguro naglalaro na between 7,000 to 8,000 pesos. Totoo po. Samantalang ang barangay kapitan din, ang trabaho nila is 24/7. Napakalawak po ng trabaho niyan. Ang mga kasambahay natin, hindi naman 24/7. Opo. Nakakatulog sila ng... Kahit pa paano, makakaidlip naman po. Pero on call sila talaga. Opo. Yung tanod, ganun din. Opo. Pero, tingnan mo ang kanilang kalagayan. Doon sa batas na aking iminumungkahi, magkakaroon ng isang Barangay Affairs and Development na magbibigay sa kanila ng adequate expertise. Kasi kailangan matuto sila eh. Opo. May mga training, Pagkatapos seminars. meron din parang special fund na makikreate doon na kung saan makakakuha sila ng mas maraming pondo, hindi lamang mula sa IRA. Para sa ganon, eventually, lahat ng barangay workers makapagsimula man lang kahit na yung minimum wage. Kasi kapag ka nag-minimum wage ka, halimbawa rito sa bansa, sa Metro Manila, magkano ang minimum wage dito? Para mga 600 na po ngayon per day. O 600, More or less, opo. 600 times 30, at least 18,000. Opo. Hindi naman yung 1,000 pesos. So, yun ang nilalayon ng aking panukalang batas. Kaya lang, ayun, mas inuuna nila yung kanila kasi sila nga yung leadership ngayon. Mula sa amin, nakuha nila uli yung BIT. Opo. Sila ulit ang may hawak ng bit ngayon. Dati kami ang may hawak ng BIT, pero ayun nga, pagkatapos ng wala pang isang buwan parang 28 days lang. 28 days. Kino-question pa nga yung 28 days na yun. Gumastos daw ata si Senador Alan Cayetano ng 7 million. Kaya natin dinidiscuss, Jen. Opo. Kaya natin dinidiscuss. Opo. Mahalaga po ito na dapat malaman natin. Dahil hindi ko nakita na naging justifiable yung pagtawag ng special session. At malalaman din at malalaman ng tao na kaya lamang talaga tinawag yung special session para magkaroon lang ng pagkakataon. Tama kayo. Yung isa sa amin, opisyal na sumanib dun sa 12. Para sa ganon, yung quorum na hinihingi na 13 ay magkaroon ng katuparan. Hindi kasi formally makakasanib yung isa kung walang special session. Walang special session, yes po. Yun ang gusto nating malinaw na ipaliwanag. Ngayon, pagkatapos na matupad yung special session, na hindi nga ako nakapunta, nakarating ako yung bandang alauna na sapagkat merong kalakip na convening ng Commission on Appointments, Jen. Nakalagay kasi sa notice ng special session na ikukonvene yung Committee on National Defense. Dahil merong 5. Merong 5 na naiwan na opisyalis ng Armed Forces na hindi na-confirm. Yan, nagkaroon din naman ng ng napakaraming paglabag. Ganun ho ba? Kasi ang kanilang ipinamamarali dyan, Sen, bago yung araw na yan, may mga ilang senador na nagpa-interview. Naku, awang-awaan niya ako doon sa mga general eh. Mag-retiro na lamang anya, hindi pa namin na-promote. Parang ganun po ang nangyari. At ito pala, ipinakita nilang naaawa sila kunwari. Awang-awa daw po sila, Sen. Pero sino ang may kasalanan? Kasi nung magkaroon siya ng power grab on June 3, kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung BIT. Yes po. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Ang majority po ay nananatiling 13. So 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon, unang-una,
pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore, at yung president pro tempore na hinirang nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala Pagkatapos talaga, no? noon, sila mismo ay nagpahayag na noon June 3, nagsimula na, nag-announce sila ng sinidye. Sa mga tweet, Synergy adjournment. Opo. synergy adjournment, na-bypass ngayon yung 5. Opo. Sana man lang bago nila sana kinuha yung beat. Opo. Hindi sila nag-announce ng sinidye. Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Kaya pala may tumindig doon na isang senador na talagang pinaninindigan niya na hindi, continuing session po itong ginanap natin. Hindi ito anya bagong pagdinig na ipinatawag daw po, Sen. Alam mo, pwede nilang ipilit yung argumento na yon kahit na pamali. Alam mo kung bakit? Kasi yun lamang ang iniisip nilang kadahilanan para masabi nila na yung less than 1 year na requirement sa ating batas ay hindi magkabisa. Opo. Dahil sabi niya, continuing lang naman yan kasi yung nakaraang designation is continued on the special session. Yun na nga po. Eh, sino maniniwala sa'yo, kahit na siguro high school graduate lang dyan, nung sinabi mong sinidye, natapos na yung first regular session. Okay, tapos na yon. Diniklara ko Ang na yun ibig lahat, sabihin opo. na bypass na. Alam mo, kung babasahin mo, pati saligang batas, na-violate Opo. Kasi Article 7, Section 16 ng ating saligang batas, kapag na-bypass ka, you will need another appointment. Yun, opo. Okay? Kasi na-bypass ka. Nung tinanong ko nga yung isa sa kanila na tumindig na representante ng isang grupo na constituting 5 of them, sabi ko, alam ninyo yung birthday ninyo, natapos na last month pa, di ba? Kasi Yes po. lahat sila, karamihan sa kanila, nag-birthday May 2026. Parang 2 doon, parang 3 May 2026, yung 2 ay April 2026. So, puro less than a year na lang So, talaga. kinilala nila, natapos na kayo kasi umabot na kayo sa mandatory age. Sa mga tweet, hindi na kayo pwedeng i-reappoint. Tama. Pumayag naman sila. Tama po. Pagkatapos, alam mo ba nga ako yung Republic Act 11939? Ayan, tinanong niyo po yan doon sa general. Itong batas na to, inamend niya yung Republic Act 11709. Alam ko po, sabi niya. Alam mo rin ba ako kung bakit ko binabanggit yung batas na ito? Alam din daw po niya. Alam ko po, sabi niya. Sabi ko, na kulang na po kami sa 1 year. Ganun pa man, binanggit ko pa rin, totoo, sabi ko, na ang sinasabi ron, sabi niya, napakalinaw na hindi na kayo pwedeng, ito, sabi ko, binasa ko to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General, blah, 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 the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. Sabi niya, alam ko po yun Fulfilling ang hanap? Mag-Chowking Siomai Chow Fan. Fulfilling wok sarap. Alam ko po yun Yun Ngayon, na po, sagot niya, paano ngayon yan? Sabi ko, ako, sinasabi ko lang para ma-record na nakakalabag po tayo sa batas na ito dahil pare-pareho na po kayong less than 1 year. Less than 1 year na lang sa serbisyo. Ngayon, so kinakatwiran nung mga gustong tumayo. Continuing naman yan So, bahala na po ang korte sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan at kung sino po yung magko-question nito, kung tama po yung yung naging ginawa nila. yung ginawa ng Commission on Appointments. Kasama po ako doon, kaya hindi po pwedeng hindi ko po banggitin yun. Yun. Ayaw ko po na malaman ng sino man na magre-review sa kaganapan ng mga pangyayari
sometime in the future, merong magkukwestiyon ito, Opo. malaman nila na isa sa amin ay tumindig Ayun, para lang pinuntos niyo sabihin, po yun. Oho. para lang sabihin ko na meron po tayong nilabag. Oho. Palagi akong ganun, Jen. Magalit na yung gustong magalit. Kasi tayo ay binigyan ng mandato ng ating mga kababayan. Isang Opo. mandato na hindi mo matatawaran. Tiwala na ibinigay sa atin. Yung tiwala na yun, hindi ko pwedeng salaulain. Opo. At baliwalain. Di pwedeng Baliwalain. Opo. Basta tama po, kinakailangan nating banggitin. Oho. So kasaysayan na lamang po magpapasya at ang korte sa mga darating na panahon kung paano po nila bibigyan ng pagdidesisyon itong mga bagay na ito. Pero ako, Sen, personally, pinapanood ko kasi yan, lalo na yung tagpo na yon. Napansin ko na bagamat, well, siguro sa loob nila, parang kitang-kita naman na may mali. Pero nahalata ko na parang ipinipilit talaga nila na ma-promote yung mga general na yon. Ano bang dahilan? Bakit kinakailangan nilang i-promote? Yung isa ata sa mga general doon, mukhang merong inihahandang posisyon sa kanya, Sen. May nagsabi nga sa akin, Jen, again, Opo. kung ang sapantaha mo ay tama, araw lang ang makapagpapatunay na maring isa sa kanila ang papalit sa ating Chief of Staff, General Browner. Kasi yun ang kanilang yun ang bali-balita lang. Oho. So parang may isa doon na kandidato para maging Chief of Staff ng AFP. Oh, ako naman hindi naman importante sa akin 'yon. Ang importante sa akin ay magawa namin lahat ang aming tungkulin, yung pag-conduct namin ng aming sesyon ay palaging nasa tamang tuntunin. Opo. Kasi isip-isipin mo naman, doon lamang sa kawalan ng reappointment. Ayan, So opo. kinonfirm namin nang walang reappointment na galing sa Pangulo. Sinasabi ng saligang batas, kinakailangan a new reappointment should be there. Hindi nga nangyari yon dahil nga pinipilit nila continuing session. Oho. Pagkatapos niwala yung mga completed documents. Oho. Bawat isa sa kanila na kumpleto nila yung dokumento. Yung iba yata na kumpleto before their birthday, pero karamihan sa kanila na kumpleto yung documents nila after their birthdays. Ayun, oho. Halimbawa, yung General Peralta yata, May 14 ang birthday niya, na kumpleto niya yung dokumento for purposes of confirmation, May 26. After ng tingnan birthday mo, niya? paano mangyayari yun? Oho. Pangalawa, yung notice. Sa tuntunin ng Commission on Appointments, lahat ng miyembro kinakailangan magkaroon ng notification in 5 days. Opo. Oho. 5-day notice. So, kinakailangang mag-move sila na sinususpinde ang operation ng tuntunin ng Commission on Appointments para lang yung notice ay baliwalain. Oho. So, ang tanging kasi po, kawawa naman sila Wala silang kasalanan. Maaari nga. Opo. Sino yung may kasalanan? Oho. Yung mga taong hindi nagtalaga ng araw para ma-confirm itong mga taong ito. Sa mga tweet, yung naguhugas kamay sila, ang ginagamit nilang dahilan na nakakaawa yung 5, Yun, pero opo. yung pagkakasala nila, ayaw nilang akuin. Oho. At parang sinisisi pa sa kampo ninyo, Sen, yung nangyaring na-delay sila. Kasi nga, nagkaroon daw ng walkout. Hindi daw kayo pumasok sa seksyon ng mga Pero nakalipas may na time araw. pa naman nun Oo. Sino yung nagpanukala ng June 3, nag-declare sila na sinidi Sino sa kanila? Hindi ba sila? Ayun. Dapat sana, bago nila ginawa yon, meron sana isang araw for confirmation. Kasi hanggang Friday pa dapat para yun continuing. Oo nga po. Kasi dapat hanggang Friday pa po yun, di ba? Hanggang Friday yun. Oho. Yung Webes man lang, Oho. kinonfirma namin, continuing session. Ayun. Hindi dapat na nagtawag ng special session na kahit kailan, hindi pwedeng i-connect doon. Oho. The special session is distinct and separate from the last session, Oho. which ended June 3 by virtue of the Sinidie adjournment. Sa mga nakakaintindi, so talagang kitang-kita dito, Sen, na pilit na pilit talaga yung ginawa nilang yun Oo, Di ba? yung sinasabi natin, palagi nating sinasabi din, at hindi tayo lalabas sa katwiran, sa tuntunin at sa mga batas na umiiral. Ayun. Yun lang ang aking inilalaban sa lahat ng pagkakataon. Hindi ako nagsasalita ng hindi katwiran at hindi nakasalig at nakabatay sa mga batas. Oho. Nung sinabi ko na, kasi naman kayo andyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon, puro Bendalo ang nangyayari.
puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun siya parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at social media na para bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinokontra nyo raw yung confirmation ng 5. Hindi ako kontra ron. Oho, Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Yun, opo. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila bang gagaling? Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense ay House of Representatives. Si Congressman Joboy at ngayon, si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na ikasanin nyo ng ganitong araw kasi kawawa naman itong mga ito. So walang gumawa sa kanila. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila, pati yung sekretary. Sinasabi ko na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi naman ako nag-o-object. Baka akala nyo, nag-o-object ako. Sinasabi ko lang ang concern na ito para lang ma-record na meron tayong lalabagin na batas. Para sa ganun, kung re-reviewin ito sa mga susunod na panahon, isa ang tumayo para sabihin tama siya. Di ba? At yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunang ito, ang tinitindigan natin dito, batas lang. Kaya parang doon sa pagpapaliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi. Ang akin po ito, batas ay batas. Di ba? Law is the law. Yun po dapat na masunod. Ang batas ay batas eh. Paano hindi ba sinasabi nga natin, the law may be harsh, but it is the law. Yan. Meron pang... in 28 days 700 million in 28 days. Parang panahon pa ng parang anarchy. Gano'n. At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Senado. Per day pala ng Senado. Kaya nakwenta niya yung 700 million eh. So 28 days times 25 million. 700 million. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 months times 30 days. Ilan yun, Jen? 300 days. Times 25 million. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. 10 buwang singkad, Jen. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Baka maging punto nila, teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito niyang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng di ba? Ng pagdinig ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Yung kabuuan ng Senado na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Bakit naman? 10 months. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in interview, magtrabaho na tayo. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, Ako po'y naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Talaga, kailangang magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule, kung kinakailangan ay weekly
ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Wag Pwede ba? Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako ba? Okay na kayo? Pero Kasi ang marami tao- namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto Mag-araw-araw, niya. Ngayon, Para marathon para hearing. lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Kasi dapat yun ang priority. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Wala. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Katakot-takot na utang na ang... Mabigat po. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng manormalize natin ang ating bansa. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka-malawak, pinaka-maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan dyan. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang tinatawag po natin na pagtatrabaho. Ayan. Puntahan na po natin ito. Ito po ang pinaka-priority. Hindi po yung waling-waling. Hindi po yung dalawang Amerikano na kailangan maging Pilipino para makapag-basketball dito sa atin. Meron pang isa siya na ito, puring-puring nila ito na yung latag ng resolusyon na talaga namang halos na lamang magpalakpakan sila na bigyan daw po ng pansin at pagtunan ng pansin yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Resolution po yun, Sen, mukhang hindi naman ata kailangan ng gobyerno kasi may sapat naman tayong pondo May sapat tayong mga tulong na parang iparating sa kanila. Tataka ko, bakit nagkaroon pa ng resolution para doon? Para lang bigyan ng konting kaluwagan siguro yung isa sa amin na umalis at pumunta sa kanila. At bumalik, At siya pa yung gumawa ng resolution na kunwari ang uunahin ay yung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Bakit hindi unahin nga itong problemang kinakaharap natin na hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Halimbawa, nasa inyo na ang bit Ayan, Kayo na lahat. Meron ba kaming maaasahan? Meron bang maaasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung inihintay nila Ako, wala na Ayaw nilang ibigay sa akin. Ayaw nila akong manguna dyan. Okay lang. Pero isa sa kanila, o yung kung sino yung naatasan na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Ayan, agad-agad. Magbigay na kayo ng schedule kung sino ang tatawagin ninyo. Lahat ng mga, alam naman nyo kung sino yung tatawagin Alam na po nila. Ay, nako. Pero mukhang hindi yun ang priority, Sen. Kapag hindi yun ang priority, hindi totoong kailangan tayo magtrabaho na ngayon. Kapag yun, ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbes na sila ang maglingkod. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan Saka sa gabi yan. Ayaw magpakilala. Nakatakip ang mukha Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Di ba? Opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganon ay, yun nga, makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat, Jen. Broad daylight, tanghaling tapat. Walang maskara. Ganon ka... paano natin i-describe? Ganon ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghali, Sen, naging tapat Sila, hindi sila naging tapat no? Ay, nako. Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na simulan na natin ang pagtatrabaho. Yun ang simula na sanang makita ng taong bayan. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo?
Mukhang ang direksyon na po nila ngayon, Sen, pasensya na kayo, ito obserbasyon ng iba, maging sa social media, mukhang ipino-focus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Ano, ha? Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direksyon ng flood control. Sen. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para to pa rin natin, yung tungkulin natin. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon. At nung bago ko simulan naman yon, ako ay nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito eh. Totoo po, totoo. Ngayon, lahat nun ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. O ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Eh bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila para sa ganun, matigil ko na itong ginagawa ko. Sen, puntahan natin yung bagay na yan. Yan ang mahalaga na dapat iba pag-usapan natin. Basahin ko lang po ito ilang mga mahalagang paalala. Ano ho? Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin natin. Kapag kakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin, pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Ilang kayang politiko na kumandidato hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, mula sa barangay siguro, hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Salapi ng bayan po yun. O kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong klaseng pabuya o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Pero sa panahon na yun, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress nung panahon na yun, nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag ko na mangako. Ang totoo niya. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po. Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin niya. Yung sweldo na lang ang natira sa akin. Yung allowance, tinanggal din nila. Yes po. So, sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong ninyo sa akin? Wala eh. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kamo sa kanila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit membro. Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero Sen, gaano kaseryoso ito? No, ha? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa yung posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano hong nakikita nyong dahilan para
talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo. Ang nakikita ko sa kanila, dahil Opo. alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ay, opo, oho. Ipinakita ko na nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, Oho. mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang hanggang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi, wala akong papanigan dito. Kung ano yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun consistent ako dun Siguro pati yun, ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero Opo. pero magpisang buo ito Ano ho ba? Ano ho ibig sabihin nun? Tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yon, no? Oo, by reason of my position. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung posisyon ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit Ayun. anong may papangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga, nagamit kong halimbawa kahit hindi tama, si Saito halimbawa. Yan, opo. kunwari lang dito. naman. Opo, kasama natin dito. Kunwari lang naman ito, para lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi sa tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa llamado. Di ako llamado, number 31 nga ako Kumbaga sa... Kulelet na kulelet. Kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa makatwid, wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan noong time na yun, Sen, no? Number 22 pa rin ako. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? So, paano ko gagamitin yung posisyon ko? Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin Yun pong indirect bribery ay bailable. Magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman? Magkakasama yun ganun po. Maaring iniwalay nila, pero pareho lang ang magiging suma total niyan Dahil, sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan, meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, a violation of AMLAC, violation of RA 3019. 5. April 2026. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva at saka kay Chis Escudero. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw.
ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila, hindi sa taong bayan, ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot. Kasi At mapanagot natin silang lahat. Mapanagot ang nasa likod talaga. ng Nasa lahat sa ng kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, muli po akong nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila ng buong pagpapasakop. I will not arrest. I will not resist the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa loob ko po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero ganun talaga bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na, sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-malitang ang pinagdalhan, nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. At ang hilala nga ng iba, baka mabsuelto pa po yun. Hindi ko ba? Hindi malayo yun. Mukhang, ano ba ito? Lokohan na ba ito? Sen, mukhang, sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo. Planet of the Apes na ba ang Pilipinas ngayon? Hindi kasi, dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan, isip-isipong nilimas nila ang salaping bayan na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy para sa ganon, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yan. Ang dapat po siguro kayo ang pinagtatanggol nila, Sen, kasi kayo ang sumusunod at ipinagtatanggol nyo po ang batas. Yung nakakaalam ng katwiran. Halimbawa, yung mga pulis, yung mga sundalo na nakikakilala ng katwiran, alam nila yun. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito, na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, yan ang kinatatakutan nila. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay niyo, ito yung huli nating pag-broadcast sa araw na ito. Hindi ba? Hindi ka nakasalita. Mabigat sa loob, Sen. Pasensya na kayo, no, ha? Mukhang nasagutan pa naman kita na ako ay magiging ninong ko kayo sa kasal mo na 30 years anniversary yata yan dyan. Mukhang hindi tama itong so isa ka sa casualties dito. Hindi ko na itutuloy ito, Sen. Pwede ka. Huwag mo naman, i-postpone mo na muna yung kasal mo. Makakapaghintay naman siguro. Baka ako naman ang iwanan ng misis ko, hindi kaya. Siguro naman may papaliwanag mo naman siguro. Baka naman. Sabihin mo, darling, pwede ba nating iliban muna ito kasi baka hindi naman magtatagal ito Ang problema, yung venue, siningin na po ako, Sen. Malit na bagay naman siguro sa iyo, di ba? Babawi na lang. Pero, hari naman, magkaroon ng linaw ng isipan kung sino man ang nag-iisip nito ng mga bagay na ito, Sen. At, anyway. Basta takot dyan, maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. At sa kanyang kalooban po ay doon ko na lamang ibinibilin ang aking magiging kapalaran dyan. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sabi nyo nga, baka hindi naman siguro huling broadcast. Hindi, mabigat ang galo. Sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito. Ayun, malay mo naman, sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, hindi ba? At hindi naman ihinto ang programang ito, Jen, dahil nandyan naman kayo ni Nelson. Pero mabigat magprograma, Sen, kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na
mahirap magtanggol pala sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Di ba? Naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Yun na lamang ano natin. Doon na lamang tayo babatay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. Opo. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos dyan. Sen, ang inyo pong bigyan ko na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo. Sen, bago lang tayo magtapos, inuulan ako ng napakaraming text message ngayon. Nakatutok sila sa atin. Ang sabi nung isa, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung ano man po yung gagawin natin, siguro. Tignan natin, ano ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.